Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Ngunit hindi pa nagbabago ang Pasko. Mula nang ako'y subuin ni Moises upang tiktikan ang ito. Kaya kapag maigigba ang parang parito. Kaya ibigay mo na sa akin ang kapatulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig ko din ng mga higante ang nakatira doon at matitibay ang loob na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko silang opinyon gaya ng pangako niya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa. Amen. Let us all declare that, Lord, you are more than enough for me. Amen.
We will continue to worship you in spirit and in truth. Because you are our everlasting God. You are our everlasting Father. And we're going to worship you. We're going to lift your name on high. Hallelujah, Jesus. Sing
Lord, we thank you today. We praise you and worship you, our Lord. You are faithful. You are gracious and powerful God. Praise our faith, Lord. Thank you, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na dahilan kung bakit kami nakakapagpatuloy araw-araw. Sa umaga nito, kami muling nagkatipon kung pagtagapin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, kung paano kami babaguhin ito inside out, O Lord God. We know, God, that you are with us. Oh, Father God, we're so excited to hear your promises, that you will reveal yourself to us more and more as we grow hungry and thirsty of you, Lord God, and we want you more and more and more and more in our lives. Salamat. Lahat po kami dito makakapakinig ng iyong salita. Alam po namin na ito po yung kagustuhan mo na kami ay makapagpatuloy by faith. And we will live each day, not by sight, but we live by faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Everyone says amen. 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 Hallelujah. And umaga po sa inyo lahat. Before we start with a prayer. We pray for one another. Let's pray. Alam mo yung katabi mo. Meron po pinagdadaanan niya. Pray for them and ask for guidance. And God will change this morning. Change us this morning. Lord, we thank you. Praise you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagdating namin ito. Kasama namin. Diyos, ikaw po ang nakakaalam kung ano kanyang pinagdadaanan, kung ano bigat, kung ano kanyang dinadalang problema. Pero mas dakila ka, Panginoon Diyos, and far greater, O Lord, of all the problems that we have. And today, O Lord, we want to hear you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Let's touch the person on the left. Come and pray for them. Churches, pray for them. Lord, we thank you. Lord, we are together today as we hear your faith in us. We have faith more than you, Lord. Salamat, Panginoon Diyos. We're gathered here today, anticipating, expecting your works and your will. In Jesus' name, amen. Amen. Pagpapalagay natin ating Panginoon Diyos. Tama po po lahat.
umaga po sa inyo lahat. Kamusta po ang isang linggo? Marami tayong narinig na problema. Balita na sa tingin natin ay mabigat para sa atin to absorb everything. Na sometimes, hindi natin alam kung ano mangyayari sa darating na bukas. Hindi natin alam kung ano po yung mangyayari. Pero ang sigurado ako, alam ng Diyos ang lahat na nangyayari sa ating kapaligiran. At lalo higit, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin bawat araw. If you just can for a moment, ay ilagay natin yung ating sarili that we are in front ng ating Panginoon Diyos. Ano kaya yung sasabihin mo sa umagang ito? Ano yung sasabihin mo sa ating Panginoon Diyos? Now today, ang ating pag-uusapan is about faith. Marami po sa atin ang nakarinig na about many preachings patungkol po sa pananampalataya. At marapat lamang sapagkat ang sinabi nga sa kanyang salita, kung walang pananampalataya ang isang tao, you cannot please God. Kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya, ay hindi tayo makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Our part is to have that faith. Yung po yung part natin, to have that faith. But sometimes, meron tayong pananampalataya, pero hindi natin kayang ipaglaban ang ating pananampalataya. Many times ay alam natin na kaya ng Diyos na baguhin ang ating buhay, that is our faith. Pero pag dumating na ang isang problema na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, kaya ba natin ipaglaban ang ating pananampalataya? Now, meron po akong isang magandang kwento to start with. Meron pong isang church sa ibang bansa po ito. Meron po isang church na malago yung kanilang church. Okay? Now, nagkataon na yung kanilang church, sa tabi noon, just right next to them, ay meron pong ipinagagawa na malaki rin na bar, yung inuman. So, nakita nila na magkakaroon ng problema kasi how can you have in the same place, may malaking church, people are coming, seeking God, and then right next to that church, ay mayroon silang tinatayo, may nagpapatayo ng isang malaking bar. Yung inuman. A place where you go there, you eat, you drink, and get drunk. Yun po yung gagawin na katabi nitong church. And ang may-ari po ng church, anong may-ari ng bar, kinausap po ng pastor at tinignan kung ano yung pwede nilang gawin na hindi, pwede kami magtayo dyan establishment for commercial, pero wag naman inuman. So they talked to the owner of the bar. Ngayon yung owner, yung may-ari po ng bar ay atheist. Atheist, ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos. So may problema sila. Paano nila mauumbise ang isang atheist, ang isang taong walang kinikilalang Diyos, na huwag ituloy yung kanyang business na bar? So they prayed and prayed, and they had faith na, Lord, hindi mo hahayaan na magkaroon kami ng katabi, a place of sinners next to a place where we worship you. So they prayed and prayed, and then one day, nung magang 80% na matatapos yung bar,
biglang umulan ng malakas at tinamaan ng kidlat yung ginagawang bar at nasunog. Imagine nyo, katabi lang ang church, hindi naman lang na galusan o na apektuhan yung church, pero yung bar, 80% completed, nung tinamaan ng kidlat, completely nasunog. Now, galit na galit itong may-ari ng bar. This atheist, he was so angry. At sabi niya doon sa church, alam ko, sabi ng atheist, na kayo ang may kagagawa nito. Kayo ang nanalangin para itong aking bar ay masunog. Kayo ang nanalangin, yung Diyos niyo ang may kagagawa nito. Ang ginawa ng atheist, dinimanda niya ang church. Ginawa ni atheist, alam niya na imposible, kaya ang kinuha niya ay the best and the brightest lawyer doon sa lugar na yun. Kinuwento nung atheist, ang kanyang pagkakaalam, sinabi doon sa lawyer, na pinakamagaling na lawyer doon sa lugar na yun, sabi niya, ito yung problema natin, itong barko, itong katabi ko na nanalangin at ang Diyos nila, sinunog ang barko. Ganun ang sinasabi ng atheist. So, dinimanda, pinan yung case. Nung matanggap ng church, sa mas meron siya natanggap from the court saying merong nagreklamo at dinidimanda ang yung church for a large sum of money. Hindi lamang yung money, yung pera, ay hindi lamang katumbas sa pagpapagawa, pero meron pa siyang moral damage na kasama. At nakita ng church yung abogado, yung pangalan ng abogado, and they were worried na grabe, ang galing nitong abogado na to. He is known for that place na ang daming mga imposibleng kaso na pinanalo nitong judge, nitong abogado nito. What the church did was, kumuha rin sila ng pinakamahusay na abogado. Pantapat doon sa mahusay na abogado noong 80s. So dumating yung hearing, magaling yung abogado ng 80s, nabi niya na this is something beyond control. Ang galing magsalita. Yung turn naman ng abogado ng church, nagsalita, magaling din. Now, ito po ang maganda. Pakinggan niyo po ito kung bakit ito nirelate natin sa message this morning. Noong magre-render na ng judgment, yung judge, ang sabi niya ganito, and I want you to listen to this. Ang sabi niya, this case is really something out of ordinary. I hear the arguments nitong mahusay na abogado ng 80s, and I hear the argument nitong abogado, mahusay din, ng church. And he said, one thing, sabi niya, isang bagay ang sigurado ako. Sabi ng judge, one thing I am sure, that you have an atheist who believes in God. Kasi kinuha niya yung pinakamagaling na abogado. Dahil ang alam niya, Diyos. Atheists suddenly believe in God. And then the judge said, and you have a church who did not have faith in God. Bakit? Kumuha pa siya ng magaling na abogado just to defend the faith. Now, marami po sa atin, if you hear that story, marami po sa atin dyan guilty that we confess, Lord, you can heal me. Lord, you can change my life. Pero pag dumating na ang problema, sa iba tayo tumatakbo. We cannot fight
for our faith. Yung alam natin, kaya magbago ng buhay ang ating Panginoon Diyos. But then, pag meron kang narinig na hindi maganda, pagka ikaw na mismo sa iyong katawan, nararamdaman mo na magkakasakit ka, ikaw na mismo ang involved sa isang napakalaking problema, suddenly, you cannot fight. You cannot stand on your faith. Nasaan ang tunay na pananampalataya ng isang tao? And you know, in the coming days, this is what I know, na hindi po magiging madali para po sa ating lahat. Many of us are aware, or not aware, at least, kung ano nangyayari hindi lamang po dito sa ating sa Pilipinas, but sa ibang bansa. And if you look at the signs that our Lord Jesus Christ has said in His Word na mangyayari before He returns for us, ang iba doon ay nangyayari na. But how can we stand at the end and hold on to our faith? Ngayong umaga, ang ating pag-usapan is to have that courageous faith. Sabihin niyo po, courageous faith. Ito po yung faith na hindi lamang sinasabi, pero ito yung faith na mayroon kang lakas ng loob na panindigan at ipaglaban ang ating pananampalataya. Ito yung courage, yung tapang na anumang mangyari, anumang balita, anumang nararamdaman ay hindi kayang matinag ang ating pananampalataya. That is having that courageous faith. Na mayroon po tayo bibigyan example dito na nangyari po sa Bible. Ito po ang buhay ni Caleb. And today, ang gusto po natin sagutin, can we have that faith even without courage? Meron po, posible ba na magkaroon ka ng faith pero wala kang lakas ng loob para panindigan ito? Now, the straight answer is you cannot have that faith. Kung ang sinasabi natin na pananampalataya ay hindi nandoon galing sa ating puso, and we don't have the courage to stand and fight for our faith, ito po yung gusto ng Diyos sa atin, baguhin po natin. Kailangan yung ating faith ay kaya natin ipaglaban. Diba, nung may mga nangliligaw sa atin araw, ang unang tanong ng babae sa nangliligaw sa kanya, kaya mo ba akong ipaglaban? Meron ba kayo narinig dyan, mga kalalakihan, sinabi sa inyo? Kaya mo ba akong ipaglaban? Pabaliktad na ngayon, yung lalaki na nagsasabi sa babae, kaya mo ba akong ipaglaban? Eh kasi gwapo yung nililigaw sa kanya. Di ba? But seriously, can we fight for our faith in God pag nasa harap na tayo ng pagsubok? Mga ilang taon kaya natin ipaglalaban yung ating pananampalataya? Mga ilang pagsubok kaya ang mapaglalagpasan natin until such time na parang nangihina na yung ating faith sa ating Panginoon Diyos? Yan po yung ating pag-aaralan sa umaga.
Samahan niyo po ako sa Joshua chapter 14, verses 11 to 12. Bago po ito, ang istorya po nito ay istorya ni Caleb. Si Caleb sa iba. Now, si Caleb o si Caleb, siya po ay kasama ni Joshua. Kasama po sila ng mga spies na pinupuntahan ni Moses para tignan yung lupang ipinangako sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Si Caleb at si Joshua, pagbalik kay Moses, sila lamang dalawa ang nagsabi na kunin na natin yung lugar, pero yung ibang spies ay sinabi, nako, punong-puno po ng higante ang nakatira doon sa lugar na yon. Malilikod po tayong lahat. But Caleb, pag binasa niyo po ang kasaysayan ni Caleb, ang sabi po doon, Caleb has a different spirit. Iba po yung spirit ni Caleb. Sa ibang salin, Caleb has different attitude. Iba po yung kanyang pananaw. Iba po yung si Caleb, ibang mag-isip. Si Caleb, pagka mayroong sinabi sa kanya, at alam niya yun ang totoo, ay pinangahawakan niya. Ito yung attitude ni Caleb. Nung sinabi sa kanya ni Moses na yung lugar na yon ang pinangako ng Diyos, narinig ni Caleb, tinanggap niya. At sinabi niya, nung pinuntahan niya, nila nung mga spies, kasama si Joshua, nakita nga nila na maraming mga malalaking tao, mga higante, ang nakatira, nakasabot na doon sa lugar na yon. Pero nakita nila ang lalaki ng ubas, ang lalaki ng mga prutas na kinuha nila. At si Caleb, dahil narinig niya from Moses na yung lugar na yun ang pinangako ng Diyos, ang sinabi niya, let's go and take it. Yun ang sinabi ni Caleb. That is different kind of spirit. Iba yung attitude ni Caleb. At sinabi sa kanya ni Moses, nung siya ay 40 years old pa lamang, ang sabi sa kanya, Caleb, itong lugar na ito ang ipamamano ko sa iyo. Kaya lang, itong lugar na to, marami dito mga higante pa. Hindi pa nila nasakop. Pero sinabi ni Caleb, kukunin ko yan. Tinandaan ni Caleb yung sinabi, yung pinangako sa kanya ni Moses. And after many years that they have conquered most of the land, yun ang time na sinabi ni Joshua, o ipamamahagi ko na yung mga lupa. At sinabi niya kay Caleb, ito na yung time, after 45 years, so 85 years old na si Caleb, nung sinabi sa kanyang Joshua, bibigay ko na sa iyo yung parte mo. Verse 8 of Joshua chapter 14, babasahin ko, sinabi ni Caleb, na yung aking mga kapatid ay sumama sa akin, na natakot yung puso nila, pero lubos akong sumunod kay Yahweh. Yun ang sinabi ni Caleb kay Joshua. Verse 9, sumumpa si Moses sa araw na yon, sinasabing tiyak na ang lupang nilakaran mo ay magiging isang pamana para sa iyo. So sabi ni Moses, yung nilakaran mong lupa ay sa'yo na yan. Pero meron nga mga nakatira doon na mga higante, mga Anakites. Verse 10, ngayon, sabi ni Caleb, tingnan mo, pinanatili akong buhay ni Yahweh itong 45 taon, gaya ng kanyang sinabi, mula sa panahon na sinabi ni Yahweh ang salitang ito kay Moses. Verse 11, ito na po tayo, malakas pa rin ako ngayon, gaya nung araw na sinugo ako ni Moses. Ang lakas ko ngayon ay katulad ng lakas ko noon,
para sa digmaan at para sa pagdalis at sa pagdating. 85 years old. Marinigan ko na sinabi niya na yung aking lakas 45 years ago ay kasing lakas pa rin ngayon. Yung sinabi ni Moses nung araw, yun pa rin ang kanyang pinangahawakan. 45 years. Niyang inalagaan sa kanyang puso at isipan na may pangako ang Diyos sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Verse 12, kaya ngayon, this is Caleb saying, ibigay mo sa akin ang maburol na bansang ito ay pinangako sa akin ni Yahweh ng araw na yon, dahil narinig mo sa araw na yon ang Anakim. Yung Anakim, ito po yung mga lipi ng mga higante, ay mayroong malalaking pinagtibay ng mga lungsod. Maaaring si Yahweh ay magiging kasama ko at paaalisin ko sila gaya ng sinabi ni Yahweh. Now this is Caleb saying, my faith na sinabi ng Diyos sa akin through Moses, na ito yung pamana ko sa iyo. Nilakalan mo na ito. Pero sa ngayon, hindi pa, kasi meron pa naka-occupy dyan, at meron pang sinabi ang Diyos na hindi kayo makakapasok pa diyan. Pero after 45 years, andun uli si Caleb at sinasabi, kukunin ko na ang pangako ni Yahweh. Sapagkat ito ang sinabi niya sa akin. Nakita niyo yung katapangan ni Caleb in his faith, na kahit ang dami ng panahon na nangyari, 45 years ago na ang nangyari, andudun pa rin siya, having the same kind of faith na Diyos ang pangako ko sa akin, ito ang pamana ko sa akin. Now, how many of you receive God's promise? Taas ang kamay. Halos karamihan po sa atin ay may tinanggap na pangako ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang sa inyo, kundi kasama ang ating pamilya. Ang tanong ko po ganito, kung bukas may biglang mangyari sa inyong pamilya, pareho pa rin kaya yung faith nyo sa ating Panginoon Diyos? O bigla niyong tatanungin, Panginoon Diyos, bakit nangyari sa akin ito? Meron kang tinanggap na pangako na ating Panginoon Diyos? Hanggang kailan natin pangahawakan yung pangako na yan? Tingnan po natin ang pinakitang example sa atin ni Caleb. Kung paano niya for 45 years, kahit matanda na siya, ay pinangahawakan niya yung pangako ng ating Panginoon Diyos. The courage that he has, yung kanyang tinayuan ng pananampalataya. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit ang tagal? Hindi siya nagtanong, Lord, bakit naman ang pangit na pinangako mo sa aking lugar? Eh, matanda na ako, tapos bigla, ang dami pa rin problema niyan. He never asked that. Ang sinabi niya lamang, ito yung pinangako ni Yahweh sa kanya. Ang sinabi niya, si Yahweh, kasama ko siya, nagpaaalisin ko sila. Gaya na sinabi ng ating Panginoon Diyos. Na kung meron po tayong problema ngayong araw na ito, o meron tayong dinadalang pagsubok, ito po ang gusto natin sabihin sa pagsubok na yan. Umalis ka sa buhay mo.
Dahil meron akong pinangahawakan na pananampalataya at alam ko na totoo itong aking pananampalataya. Dalawang bagay po. Courageous faith produces a winning attitude. Sabihin nyo nga, winning attitude. Winning attitude. Hindi sinabi na losing attitude. Ang winning attitude, kahit paulit-ulit at ulit-ulit kang nabibigo, paulit at paulit-ulit kang tumitindig at tumatayo sapagkat ang iyong pagbagsak ay tinitingnan mo na ito ay lessons o may tinuturo sa'yo para pag ikaw ay bumangon ay hindi ka muling bumagsak on the same way you have fallen. Ang winning attitude ay kahit anong problema ang dumating sa atin, ang alam natin, mapagtatagumpayan natin. That is the kind of winning attitude. That is the kind winning spirit in us. At yung courageous faith ang magbibigay sa atin ng winning attitude. Now, pakinggan niyo po ito. Hindi ka pwedeng magkaroon ng winning attitude kung hindi mo mararanasan. Okay? Marami po sa atin ang takot magkaroon ng pagsubok. Marami po sa atin ang nagpapanik kapag ka may problema. Kasi ayaw nilang mahirapan. Ayaw nilang magkaroon talaga ng iniisip. Pero you cannot have a winning attitude unless you experience problems. Unless you experience mga challenges. Ang pinagkaiba lang natin sa iba doon sa mga walang courageous faith or winning attitude, bumibigay sila. Pag sila'y bumaksak, nananatiling baksak. Pagka sila nagkaroon ng problema, nananatili sila sa problema. Kapag sila nagkasakit, nananatili silang may sakit. Kahit yung sakit wala na sa kanyang katawan, nananatili sa isipan. Yun po yung problema. Walang winning attitude. Walang winning spirit. Walang courageous faith. Kaya nga sinabi, may pinagdadaan ng problema. Kasi nga, pinagdadaanan, you should not stay in the problem. Huwag mo tayong mananatili doon sa problema. But we need to move out from the problem. Move on. Kaya nga mo sinabi, pagka ikaw ay na-broken hearted, dapat ba ikaw ay makapag-move on? Dapat may closure at para ikaw ay makapag-move on. Pagka ikaw ay may closure at ikaw ay nakapag-move on, you will feel that you are stronger than ever. Alam nyo, ang sarap maramdaman knowing na napagtagumpayan mo yung pagsubok. Tama ba? Ang sarap i-testify sa harap ng maraming tao na yung pagsubok ay napagtagumpayan natin. Kaya nga sinabi ni Caleb dun sa verse 11, ang sabi ni Caleb sa verse 11, ay malakas pa rin ako ngayon gaya ng araw. Yun yung kanyang winning attitude. Hindi niya tinitingnan na nanghihina siya because of age. Hindi siya nanghina because of many 45 years na buhay niya. Nothing in those 45 years ang nagpahina kay Caleb. Sa atin, abay isang taon pa lamang, yung iyong problema, hikahus na ang ating attitude. Kailangan, meron kang winning attitude.
Pag meron kang winning attitude, hindi mo papayagan na manatili ka dun sa losing stage. Ang taong may courageous faith, ang isip niya, mananalo. May sinabi sa boksingero, kung boksingero ito, mananalo. Yung pala, mananalo ng suntok. Pero that's good. That's good. Saluhin. Only when you feel it, yung darating na suntok sa'yo, doon mo lamang mararamdaman kung kaya mo. You cannot feel and have that winning attitude kung hindi mo alam kung hanggang saan yung kaya mong tanggapin. Halimbawa, nakatanggap ka ng suntok, alam mo, malakas. Ang winning attitude, pag tayo mo, dahil alam mong malakas, anong gagawin mo? Iiwas ka na. Pag umiwas ka na, nahagip ka ulit na isang uppercut. Tinamaan ka. Bumaksak. Pero alam mo, mas malakas yung suntok ng uppercut. Anong gagawin mo? Iiwasan mo na ngayon yung uppercut. And so on. Now the point is, you cannot move out or avoid sins if you are able to tell, ito yung darating sa'yo. Ito yung problema, alam mo kung gaano kalakas, kaya alam mo kung gaano yung pag-iwas mo. Tinamaan ka, sa susunod, alam mo kung saan kayo iwas. Magiging lesson sa atin, yung mga nakaraan nating pagbaksak. Now, meron pong isang kwento na hindi ko alam kung maniniwala kayo dito, pero ito po yung talagang kwento. Nakarinig na po kayo ng isang boksingero na pinatumba ng kanyang sariling suntok. Totoo po ito Meron po, titignan po yung kwento. Meron po isang kwento na isang boksingero na champion na ito. Malaking tao siya. At saka malaki siya suntok. Taas. World champion. Hindi ko na sasabihin ang pangalan. I-research nyo na lang po. World champion siya. Malakas, very confident. Ngayon, meron siyang darating na laban. Nakita niyo kalaban niya, mas maliit sa kanya. Pero, marami na rin panalo. Wala pang talo. Mas maliit sa kanya, tingin niya, mas pulato siya, pero ito mukhang mahina, pero mas mabilis. Because itong boksingero ay overconfident, kayang-kaya niyang pagtagumpayan. Nung magkaharap sila, binigyan niya na isang right, ano tawag dito? Right hook, malakas. Umilag yung kalaban niya at yung right hook niya ang tumama sa kanyang panga. Baksak. Totoo po yun. Nung binabasa ko po ito, sabi ko, totoo ito. Ang tingin natin, champion tayo sa ating sarili. Ang tingin natin, kaya natin pagtagumpayan yan. Pero pag hindi po tayo maging maingat, yung sarili natin ang magpapabaksak sa atin. The winning attitude is not having pride or knowing na pwede kang magdepende sa sarili nating lakas. The winning attitude is you place your winning in Christ. Dapat ganun. Meron akong winning attitude because I have that courageous faith. Dahil alam ko, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Hindi ako yumaman dahil sa aking sariling lakas. Hindi ako bumalik dahil sa aking sariling pamamaraan. Hindi nagbago ang aking pamilya dahil sa aking sariling kakayahan.
Pero lahat po ng ating winning attitude that our courageous faith produce, lahat po ito ay galing sa ating Panginoon Diyos. At kahit anong problema ay dapat nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Kahit anong problema, kahit anong problema dumating, you have that kind of winning attitude. Kahit anong mangyari, we should have that courageous faith. Si Caleb, for 45 years, pinanghawakan niya ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, courageous faith faces and overcome gigantic challenges. Now, si Caleb, nung sinabi sa kanya na, sige, ito na yung pamana mo, binigay na sa kanya, mayroon siyang haharapin ng mga giants. You need to face the giants. Alam niya, kaya niyang harapin ang mga higante. Mga higanteng ito yung kanyang problema. Kailangan niyang itaboy, kailangan niyang lipulin itong mga higante nito para ma-occupy nila yung pangako ng Diyos sa kanila. Marami po sa atin, katulad ni Caleb, meron po tayong pinakaharap na higante sa ating buhay. Higanteng problema. Higanteng problema na we cannot see na kaya nating pagtagumpayan. Ano yung higante na tinitingnan natin ngayon sa panahon ito? Darating po yung mga times na makikita nyo in the coming days, marami pong higante tayong kakaharapin. Marami po. Dito lang sa ating bansa, meron tayong kakaharapin na higanting problema. And I tell you now, marami po ang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos kung titingnan ang darating na higanting problema. Sa international na nangyayari, you are all aware na meron pong gera ngayon sa Iran, Israel, and US. Na just few days ago, nadamay na ang Saudi. Ngayon, ibang mga Middle East country na ang nakikipaglaban, kinakalaban ng Iran. Pero merong nagbabalak at tumulong kay Iran. Now, hindi ko po i-detalye sa inyo, pero ako, pag nakita ko yung detalye, talaga po manghihina ako, iniisip ko, Lord, kunin mo na kami ngayon. Many of the news, ang sinasabi niya sa news, is everything is falling apart. Ang daming problema, ang daming gera, ang daming nagugutom, ang daming mga persecution. And the world is falling apart. Pero hindi po falling apart. Everything is falling into prophetic places. Sinabi na ng ating Panginoong Yesus na mangyayari itong mga bagay na ito. Makakarinig kayo ng digmaan, makakarinig kayo ng tagutom, yung mga tao mawawala ng pananampalataya sa Diyos, yung mga tao magiging mapagmahal sa kanyang sarili. These are all prophetic messages that is now taking place. And we should not be worried. Huwag po tayong matakot dito sa mga nangyayari ito sapagkat ito po ay dapat mangyari. Until all these things na mangyari, muling babalik ang ating Panginoong Jesus. That is my courageous faith. Na Lord, ang dami nga nangyayari. Maaaring mawalan tayo ng trabaho sa susunod na araw kasi bumagsak ang ekonomiya.
Maaaring magkaroon ng chaos kasi wala nang mabiling gasolina. But that is fine. That is to be happening. Mangyayari at mangyayari yan. We cannot stop by our own. Even leaders, those who are in power, they cannot stop it. Only God knows the best way is to have that courageous faith in Him. Na iniisip natin ng ating pananampalataya, Panginoon Diyos, lahat po ito'y mangyayari dahil sinabi mo. Ang dapat lamang po natin gawin, we continue to have that faith. We continue to move on. Kahit nasa harap natin, grabe yung problema. And we will have limitations. Hindi po ako magiging dishonest. I will be honest with you na magkakaroon po tayo ng limitations. We have limited resources. We have limited finances. We have limited health. Meron po tayong limitasyon. We have limited patience. But we have limitless grace and mercy sa ating Panginoon. Ano po yung ating panghawakan? Now, I remember at the time, matagal na po ito, when we have our church in Alfonso. We have church in Alfonso before, pero nagkaroon ng problema, humiwalay. And I remember, yung pong, siguro wala pang 10 ng mga kapatid natin na sinabi kay Bishop, itutuloy po namin ang Wisdom Church Alfonso. With just less than 10 persons. From the numbers, mga less than 100 in church, naging 10 na lang sila. Yun yung faith nila. Sabi nila, and I remember, sabi nila, Bishop, kahit konti kami, hindi po importante yun. Gusto lang po namin magtuloy ang presensya ng Diyos dito sa Alfonso, Cavite. So nagsimula kami, and I have that privilege, that part of that. Nagsimula kami, merong natagpuan na isang abandoned na nipahat. Alam niyo yung mga nipahat? Maliit lang siya. Siguro, malaki pa po itong stage. Kalahati mo yung stage. Ito po yung sukat ng church natin. Nipahat, abandoned. So, inayos yung pawid na bubong. Yung mga pader ay butas, so tinagpian. Tapos, yung kanilang ginawang altar, nang sila nakita doon na simentado, doon po nakatayo yung speaker. Doon sa maliit na simentado lugar na yun. The rest ay lupa. Now, nakakatuwa po kasi nung una kami nag-service doon, Sunday service, 10, may na-invite na ilan. Nakatayo po ako doon sa simentado na lugar, nandun po yung pulpit, gano'n. Kasi sasalita ko. Habang nagsasalita ko, hindi ko sinasabi sa mga kapatid natin na parang may amoy. Di pala, yung aking kinatatayo na yun pala yung septic tank. E di, talaga namang sumisigod ka, nanunod sa ilong mo hanggang parang lumalabas sa mata. Pero grabe grabe yung pangako ng Diyos sa kanila. Sabi nila, nagpaplano na sila. Sabi na, Pastor, baka next month ay meron kami makuha ng mga ritaso na aero, lalagay po namin sa bubong kasi nung nakarang araw ay talaga nang napuno ng ulan itong loob. So the next month, meron ng bubong. And so on. Fast forward, I can see the faith, the courage they have, yung faith na pinaglaban nila. Yung mga tao na nakakita na yung dating Wisdom Church Alfonso, malaki ang ganda ng bahak ng church, ngayon lumipat sila sa isang baro-baro, ang dami nagsasabi, yung ba ang Diyos nyo
Yan ba yung mga Kristiyano na sinasabi, may pangako ang Diyos, ano nangyari sa inyo ngayon? Ang dami silang naririnig ng mga kapitbahay doon. But then, they stand firm on their faith. Fast forward, ngayon, ang church natin sa Wisdom Alfonso, we built a new church there. Better and bigger. At ang ganda ng mga tao, the people starts to come back. Why? Because they know totoo yung Diyos na kanilang pinananampalataya. You know that yung makita mo, and I can remember na paano mangyayari as I stand there, nakita ko, and I almost cry, na nakita ko yung Wisdom Church Alfonso today, at naalala ko yung pinanggalingan. You can always say, Lord, truly, you are faithful than us. Pag kami ay nanampalataya, mas lalong tapat ang Diyos sa atin. Kahit anong nakikita ng ating mata na problema, yung akala natin, sa tingin natin, wala nang mangyayari dito sa taong ito, hindi na ito makakalakad ng ayos. Yung nakikita natin ang problema, everyday, paulit-ulit, darating ang problema, paulit-ulit, manghihina ka. But then, you should stand firm in your faith. Sapagkat ang sinabi ng Diyos dito, yung Diyos na nangako kay Caleb in the past, siya rin ang Diyos na nangangako sa iyo ngayon, na if you are with me, I will never leave you nor forsake you. Amen. Yun yung pangako ng Diyos. Yung darating ng problema, let them come. Let them come. You must face your giants. Si Caleb, 85 years old when he faced the giants. David was 17 years old when he faced Goliath. Bata at matanda, kung meron kang courageous faith, God will be with you. You can fight and defeat the giants in our lives kung kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Huwag po natin hayaan na yung ating pananampalataya ay nakawin ng mga nangyayari sa ating paligid. We should have that faith. Never lose it. Never lose it. Ang pagtatapos po ako with this testimony. Ito po ay testimonyo ng bata showing the faith. Now, doon po sa US, meron po istorya na alam niyo po sa US, yung mga bus stop, talagang sa bus stop, tumitigil yung bus. Dito kasi sa atin, kahit saan tumitigil yung bus, pag-jeep. Sa US, pag sinabing bus number 1, doon titigil sa bus stop number 1. Dapat ganon. Ngayon, merong isang matanda, meron siya nakitang bata, naghihintay sa bus stop. Sabi ng matanda, anong bus ang sasakyan mo? May sinabing bus number yung bata. Di ba, bus number 5 po. Ganyan. Sabi ng matanda, hindi tumitigil dito yung bus number 5. Yung bus number 5, titigil doon sa makadalawang block pa. Malayo pa yung titigilan. Kaya po ako sa'yo, bata, tumakbo ka na para abutan mo yung bus doon sa tamang bus stop. Otherwise, may iwan ka. Sabi ng matanda sa bata. Now, bata ito, may faith. Sabi niya, hindi po, pupunta po dito yung bus, dito sa bus stop na to, para po ako makasakay. Hindi, sabi ng matanda, hindi pupunta dito yung bus, kasi nga, yung bus, yung kanyang bus stop number 5, doon pa. Kailangan tumakbo ka, malayo pa. Sabi nga doon, sa second block pa.
Doon titigil kasi bus number 5. Doon talagang tigilan ng bus stop doon sa second block. Tumakbo ka na kasi parating na yung bus. Sabi ng bata, hindi po, dito po ako susunduin ng bus. Dito po sinabi sa akin, dito po yung bus stop ko. Sabi ng matanda, bahala ka. Kung yan ang paniniwala, basta pinili, sinabi ko sa'yo, pumunta ka na doon, hindi darating yung bus. Maya-maya, eto na yung bus number 5. Ito yung bus number 5, nakanangay yung matanda, yung bata ay sumakay doon sa bus number 5 at umalis na. Takanta kayo matanda. Pero yung bata, tuwa siya. Pag-akyat na doon, sinabi niya, kita niyo yung driver. Sabi namin niya, "Hi, Dad." Yung pala yung driver ng bus ay tatay niya. Sino ba ang tatay natin? If someone tells you na ang buhay mo ay ganyan na lamang, pero ang narinig ko sa tatay ko, hindi. Ang sinabi ng tatay ko, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako nakalilimutan. Ang tatay ko, nagsabi, sinasabi ng iba, wala na yung attitude mo, yung ugali mo, mahina ka, mananatili kang mahina. Pero ang sinabi ng tatay ko, mayroong magandang bukas para sa akin. Kanino tayo maniniwala? Sa ibang tao o sa ating Diyos Ama na nasa langit at nangangako sa atin? Sa ngalan nito, nangako ang ating Panginoon Diyos, kahit na gaano katagal ang taon na ating pinag-iintay, kung tayo'y maniniwala at mananampalataya sa ating Diyos Ama na nagsalita, walang sino man ang pwedeng kumuha ng pananampalataya niya. Amen. My God, my Father in heaven, my Lord and Savior Jesus Christ is telling us right now, many will come. There will be rumors of wars, famine, mga tagutom, mga kakaibang sakit. Those things will come. Marami po they will fall away from their faith. Yung may iwan that they were living by faith, siya yung mayroong karapatan to claim the promise. Isa ho ang naunawaan ko sa ating pinag-aralan. Faith, your faith, our faith will be everlasting because we place our faith to an everlasting God. Yung pananampalataya natin ay panghabang buhay sapagkat yung faith natin ay nakasalalay sa Diyos na panghabang. Kahit ano po marinig nyo balita sa mga darating na araw. Number 1, praise God. Praise God. Because this is the times na mapapatunayan natin na totoo ang pangako ng Diyos. Na totoo ang kanyang sinabi. Hindi lahat po na sinabi ng ating Panginoon Diyos na matutuwa po tayo. Akala natin sa ating perspektibo. Pero totoo niyan, lahat po na sinabi ng ating Panginoon Diyos kung ating pong makahawakan. Ang dulo niyan ay makakasama natin siya sa buhay ng walang hanggan. Ito po yung ating pananampalataya. The challenge for us today. Ano nangyari kay Caleb sa verse 14? Kaya naging pamana ng Hebron kay Caleb, na lalaking anak ni Jephunneh na Seneseo hanggang sa araw na ito. Dahil lubos siyang sumunod kay Yahweh, Diyos ng Israel. We claim God's promise. Pero sinabi dyan, dapat tayong sumunod kay Yahweh. We need to follow our God.
Have faith in God's promises and have courage. Have the courage to pursue God's promise. Kailangan malakas po yung ating pananampalataya. Mayroon po tayong tapang na ipaglaban ng ating faith. And our faith will be tested. Sigurado po yan, yung ating po pananampalataya ay susubukin ng ating sitwasyon na ibang tao o anuman ang nakapaligid sa atin. Susubukin ang ating pananampalataya. Maging nangyari sa ating sarili o nangyari sa ating mahal sa buhay. Our faith will be tested. Our faith will be tested. And it will be tested in the most inconvenient way. Yung ating po pananampalataya, susubukin po yan. Doon sa alam natin na inconvenient tayo, na mahihirapan tayo. Pero sinabi ng ating Panginoon Diyos, have faith. I will always be with you at the end of age. He is faithful. He is never late. He is always on time. You just need to stand firm. Have courage. Have faith sa ating Panginoon Diyos. Let's all stand and worship God. Habang tayo ay sinusubok ang ating pananampalataya, pinapagandang gawin natin, tayo po'y magpuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. You know, there's power in the name of Jesus. Amen? But there's power in the name of Jesus. If you just confess and have faith in the power of the name of Jesus, mayroong masakit sa iyong katawan, speak the name of Jesus. Naguguluhan ka dahil hindi mo alam bakit nangyayari sa ito. Just speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let's worship God. Just speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. And every there is hope and there is freedom. I I speak speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
si Benigos Adno Cesarez. Pero hear this. This is burdened my heart. Now, people will take people out of churches. People will take out people out of churches. Persecutions take out people out of churches. Pride will take out people out of churches. Problems, challenges, struggles will take out people out of churches. Kasi po yun yung pinakamadali for someone to be taken out from the people who have the same faith para po sila ay manghina. And you'll find people will take out from the churches and they just rely on their own strength. And they will say, I don't need God or in His presence because wala naman nangyayari. You can hear those in the coming days. But our burden should be, you don't let people to be out of the churches. Or more so, you don't let people out from the relationship sa ating Panginoon Jesus. We just need to fight for our faith. And we just need to fight for people to be back in their faith. Kaya huwag po natin ahayaan that people will tend to be away from those people who have the same faith. Let us be one, the same faith, the same courage to fight our faith in God and our Lord and Savior Jesus Christ. We need to fight also for those people to come back in their relationship sa ating Panginoong Jesus. This is the time that we should not live by our own self. Ito po yung panahon na hindi po tayo dapat mamuhay lamang sa ating mga sarili. Dapat sama-sama po tayo ngayon to stand firm on our faith sa ating Panginoon Jesus. Bring back all those people to return to our Lord Jesus Christ. Because this is the burden that placed in us who are strong in faith, that we should help those who are weak. Tayo po, that we hear His message, pinalakas po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Tayo po na malakas ang dapat tumulong doon po sa mga mahihina ng pananampalataya. We should be one with the same courage to stay on the same thing. Remember, alalahanin po natin yung mga kasama po natin, mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, to share the good news that our Lord Jesus Christ will return for us, but we should remain faithful and have the courage to remain faithful. Huwag na ho tayong lumayo sa ating Panginoon Diyos. We just spend each day with God. Just need to spend each hour talking to God. Just need to spend each second worshiping God. Have that faith and be of good courage. Speak the name of Jesus. It has power to strengthen our faith.
Speak the name of Jesus, and everything, the sins were broken down, the walls were broken down. The spirit who are unfaithful will be broken down. To speak the name of Jesus. To speak the name of Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Speak Jesus. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus, Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. We praise you, Father God. Lord, salamat sa umagang ito. Lord, we're so excited to face the happy days because we know that my faith, our faith, is resting on our Lord Jesus Christ. And if I just speak the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And it will give us the courage to stand and be firm on our faith. Panginoon Diyos, maraming salamat. Basagin mo, Panginoon Diyos, anumang masamang spiritu or attitude in our lives. Break it, O Lord, in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. Lord, kung naman po ang kahinaan, sakit at karamdaman, pagpipihag sa amin, Lord, in the name of Jesus. Break it, O Lord God. Break it. Break it, O Lord God. Yung spirito ng kahirapan, yung kawalan pag-asa, Panginoon Diyos, in the name of Jesus. Break it, O Lord God. Break it. And we have the strength, O Lord God, the courage to stand firm on our faith. Let your word be heard as many places, O Lord God, because you are God. You are God. Let's stand here on our faith. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We'll stand firm. We'll stand firm in the name of Jesus. Because we know, God will be waiting for us. God will be waiting for us. Hindi ko muling lahat, nababuhin natin ang ating buhay. Talikuran natin yung ating nagawang pagkakamali in the past. Right now, in the name of Jesus. And have that faith, the renewed faith, that God will return for us. That is our faith. That is our faith. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, thank you. We praise you, Lord God. And Lord, we are faithful that these promises na puro prayer na ito ay nagkaroon ng puro kasagutan today and in the past sa namin sa buhay ng matanging ko. We give him strength in his heart. Pagkain po kami ng bawat pangako, mahawak ng bata nito. Salamat, Panginoon.
God, this boy is blessed. And this God, all will be growing into a wise man, O Lord. In the name of Jesus. There's nothing difficult or impossible for you. Salamat, Panginoon Diyos. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Today, in the coming days, O Lord God, you are God. You are God. In Jesus' name. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo lahat. Palain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po. Hello. Amen. So let's continue to give praise to the Lord. Palakpakan po natin ng Lord. And amen. So today, na-witness natin how faithful God is sa buhay ng bawat isa sa atin. And meron lang po akong naisip na representation dito. So hindi ko po alam kung napanood nyo yung video, pero meron kasing nag-trend before na performance siya. So habang natalon siya sa trampoline, merong stairs sa gilid. So pag natalon siya, naakyat siya sa stairs and then nabalik din siya pabalik. So yun po yung video na yun. And naisip ko lang siya kasi about siya sa faith, di ba? So minsan in life, di ba, nandun na tayo sa peak of success. Nandun na tayo sa point na akala natin okay na lahat. And then mapabounce back tayo, pabalik. And then dun yung point na mapapatanong tayo kung ito ba talaga yung plan ng Lord sa buhay ng bawat isa. And makikita doon, kung napanood niyo po yung video, na bumalik siya ulit sa stairs, paakyat. So, ganun ka-lalim or kataas yung faith and yung trust na meron siya sa Lord. So, yun yung representation na naisip ko today kasi in life, diba, hindi naman tayo mauubusan ng challenges. Diba, hindi mauubos yung problema. Pero sabi nga, diba, tinatawag nga siya na yung pinagdadaanan natin. Dapat yung problema, hindi tayo nag-i-stay doon. Dapat, pinagdadaanan lang natin siya. And ngayon, dahil nga na-witness natin yung faith na meron yung Lord sa bawat isa, yung promise niya sa atin, dapat panghawakan natin yun. And tulad ng paulit-ulit na sinabi ng pastor kanina, dapat we stand firm, no, sa faith na meron tayo sa Lord. No? Dapat yung pinag-pray natin, yung burdens natin, dapat sinusurrender natin yung lahat sa Lord. Amen po? Amen. And today, syempre, no, na-witness din natin kung paano kumilos si Lord sa buhay ng bawat isa. Dahil meron po ulit siyang dinala dito na bagong mga kaluluwa na nakasama natin this morning. Ayan, pwede po ba natin silang ma-acknowledge? Ayan, pwede po silang tumayo para may pag-pray po natin. And palakpakan po natin sila. Welcome po sa Wisdom Church sa Dagra. Pray po natin sila. Yes, Lord, we praise you, we glorify you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, because you are faithful sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy kang kumikilos at kikilos sa buhay ng bawat isa. At salamat din po sa mga kaluluwa na dinalaw dito ngayon na nakasama namin, Panginoon, upang mapakinggan ang napakagandang mensahe mo sa amin this morning. At salamat din, Lord, sa mga tao na patuloy mong ginagamit upang magdala sa kanila dito, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain, Lord God. At alam ko na ikaw ang patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa sa kanila. Pa-realize mo sa kanila, Panginoon, na meron kang purpose and plan sa buhay nila, Lord God. Nandun na mas tumatag yung faith na meron sila sa iyo, Lord. And touch mo po yung heart nila upang mas magkaroon pa po sila ng desire na mag-seek sa iyo, desire na mas makilala ka, Panginoon. Dahil alam ko, Lord God, na kapag ikaw ang inuna namin, na kapag ikaw, Lord God, yung hinayaan namin na kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God, lahat, Panginoon, ay magiging maayos, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil ikaw ang magbabalik lahat, Panginoon, ng blessings sa kanila. Ikaw ang mag-guide at mag-iingat sa kanila at sa kanilang buong pamilya, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil alam ko na ikaw ang magbabalik sa kanila rito dahil meron ka pang purpose and plan sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at alam ko na sa mga susunod pang linggo, marami pa kaming makakasama rito, Lord God, na alam ko na ikaw, Lord God,
yung patuloy na magpapakita sa kanila, Panginoon, ng miracle kung paano ka pumilos sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. We thank you, Holy Spirit. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And for our announcement naman po, so continuous pa po yung ating Sunday celebration dito po sa ating Wisdom Church Ciudad Grande every Sunday po, 8 a.m. And also, hindi naman po natin nahayaan, hindi natin ma-acknowledge yung mga tao po na nag-join ng ating Encounter God Retreat, and also those women po who joined the Women's Conference who were empowered and renewed. Pwede po ba natin silang makita at tumayo? Ayan, pwede po ba silang tumayo para ma-acknowledge po natin? Amen. So palakpakan naman po natin si Lord kahit patuloy siya ang kumikilos sa buhay ng mga kapatid natin to. And ayun, so let's continue to pray na maranasan din natin yung experience na naranasan nila habang ini-encounter nila si Lord. And ang bawat isa sa atin ay ganun din na uuwi ng busog dahil alam natin na ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng bagong learnings and bagong experiences with God. So amen po, thank you po. Ayan, so dahil ngayon po, dahil sobra-sobra yung blessing na ipinagkaloob ng bawat isa sa atin, ng Lord sa bawat isa sa atin, it's time for us to give back to the Lord with love and gratitude. May I call on po Sister Josie to lead us in prayer? Magandang umaga po. Bago po natin ipanalangin ang ating pumakaloob, basahin po muna natin sa Malakias 3 verse 10. Sabi po dito, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi mo bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng ganang salita. Taas po natin yung ating bukaloob. Ama namin Diyos, patuloy ka po namin pupurihin at itataas ngayong oras na ito, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang hanggang kabutihan mo sa amin. Salamat po, Ama, sa walang hanggang pagpapala mo, Panginoon. Na bagamat minsan, Ama, kami mo'y nagkakasala. Minsan, Panginoon, hindi po kami nakakasunod sa iyo, pero nananatili ka pong tapat sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na anuman, Panginoon, ang sitwasyon ng aming mga buhay, ano man, Panginoon, ang problema ng bawat isa sa amin. Nananatili po kaming matatag, nananatili po kaming malakas, dahil alam po namin at naniniwala po kami, Panginoon, na mayroon po kaming amang makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na lagi pong nakatunghay sa bawat isa sa amin. Patuloy po nga po, Panginoon, palakasin ang pananampalataya ng bawat isa sa amin, Ama. Panginoon, ngayong oras na ito, Ama, sama-sama po kami, Panginoon, tinataas po namin ang aming kaloob sa iyo. Pagpalain mo nga po, Panginoon, at ibalik ng siksik, libid at umaapaw sa bawat isa na nagkaloob sa iyo, Panginoon. Tulad ng pangako mo, Panginoon, na ikaw ang aming pastor, hindi kami magkukulang. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Basbasan mo po nga po ng iyong makapangyarihang kamay ng bawat kaloob na ito, Ama. Dahil ito, Panginoon, ay para sa ikalalago ng iyong ministeryo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
for my family, Jesus for my community, Jesus for the Philippines. Tumayo tayong lahat. So, 1, 2, 3. Jesus for my family, Jesus for my community, Jesus for the Philippines. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo dahil ikaw ang Diyos na muli po ay nagpakilala sa amin sa umagang ito. Tulungan mo po kami, aming Ama, na magkaroon po kami ng courageous faith na katulad po ng kay Caleb. A different kind of spirit, a different kind of attitude, upang dumating man ang marami pong pagsubok sa bawat isa sa amin. Naniniwala, nagtitiwala, nananampalataya po kami na magtatagumpay kami sapagkat ikaw, Panginoong Jesus, ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa John 16:33, magpakatatag kayo, magpakatapang kayo, darating ang maraming kabighatian, darating ang maraming pagsubok, pero maniwala kayo at manampalataya na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Salamat po, Panginoong Jesus, lahat ginawa mo na, lahat ginawa mo na. Ang kailangan lamang namin, lakaran namin ng may pananampalataya ang lahat ng ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang lahat ng nangyari doon sa krus ay pakinabang po para sa aming lahat na nananampalataya sa iyo. O Banal na Espiritu, palagi mo pong ipaalala sa amin ang lahat ng mga salita mo na amin pong tinanggap sa umagang ito, upang sa araw-araw magkaroon po kami ng winning attitude. Sa araw-araw maharap po namin anuman yung giants sa buhay po namin. Salamat po na ikaw ang kasama namin. You are our helper, you are our comforter, you are our guide, upang sa lahat ng pagkakataon, manatili po kami nananalig at nananampalataya sa isang Diyos na buhay, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, uuwi kami sa araw na ito, dala-dala po namin ang mga salita mo na nagbigay sa amin ng buhay na pag-asa, na kami po ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng mga pagsubok na kakaharapin namin sa buhay po namin. Ingatan mo po kami, selyuhan mo na makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga salita mo na tinagap namin sa araw nito, upang ito po ay hindi maagaw ng kaaway. Salamat po na sa amin pong pag-alis sa bulwagang ito, ikaw ang Diyos pa rin na magpapaalala sa amin na mayroong Diyos na kasama namin sa buhay namin. At sa susunod na linggo, babalik kami, kasama namin ang aming pong mga mahal sa buhay, kasama namin ang aming pong mga kapitbahay, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, upang sila man marinig ang katotohanan patungkol sa iyong mga salita, patungkol
And kung